Going to ironing. Hello guys, good afternoon. Doing now ironing. Plancha. Plancha tayo ng damit. May lolo. Damit ni lolo. Net iron. Para ganda. Plancha tayo. Plancha. Para hindi habulin ng plancha sa labas. Ito ay gusot ang iyong damit ha. Habulin ka ng plancha sa labas. Kaya kailangan planchahin. Planchahin talaga. Para maganda. Suotin mga kapatid. Basta na mga kapatid. Magandang hapon sa inyong lahat. Kumain na ba ang lahat? Nanghalian na ba ang lahat? Pagkatapos lang na yung halian. Ito na naman gawain. Plancha na naman. Pagkatapos plancha, darating ng aking lolo. So, kailangan naman si lolo guide. Ay, naku buhay ng OFW. Hirap. Pero masarap. Mahirap na masarap pag mabait ang employer mo. Pero pag hindi mabait, ako, stress ka lang talaga. Kaya, sige lang. Tiyaga lang tayo. Pero so far, okay naman ang employer ko, mabait naman. Tsaka hindi naman sila pala utos. Yes. These are your need? You need this one? Plancha. Ganito ang buhay ng OFW. Kailangan lang talaga ipon para kahit papano ipon, bayad utang sa Pilipinas, utang padala ng pera sa mga kapatid, pamilya, mga anak nag-aaral. Kaya sige lang, work hard lang para kahit papano kakaroon din ng financials ng bata na nag-aaral. Morning, bukas ng morning, kailangan mag-jogging.
mag-jogging. Charot. Kasi kapagod na. Dito na lang ako mag-jogging sa loob ng bahay. Kasi ang lawak ng lilinisan. 3-story, 6 ang kwarto. Kaya kailangan maglinis na maglinis. Anim ang kwarto, 5 ang CR. Kuskus ka ng kuskus. Para makasahod. Hello guys, pasensya na sa vlog ko, hindi maayos, pero okay lang, tiyagaan lang, malay mo maging successful, diba? Ganito lang talaga ang buhay ng Pilipino. Plancha ng damit ni Lolo. Ito sila, hindi naman masilan. Plancha konti, okay na. Hindi yung talagang planchado na planchado. Ayaw nila yun. Gusto nila simple lang. Plancha ng konti, okay na. Para daw hindi mapagod. Hindi ako mapagod. Para daw hindi ako mapagod. So, okay. Pagkatapos ko magplancha, magpahinga dito sa bed. Ito ang bed ko. Yan ang bed ko. Pahinga ako dyan. Tapos, pahinga. Darating si Lolo. Assist na naman ako kay Lolo. Kasi, Lolo kailangan i-assist. Kausapin kasi may dementia na. Kaya need i-assist, need kausapin. Tatanungin ko siya saan siya galing at anong ginawa niya sa center. Actually, si Lolo ngayon nasa homes, nasa center, nag-exercise. Sa halip na kasama ako, hindi na lang kasi gawin ko yung ibang trabaho dito sa bahay para naman malinis ang bahay, magluluto, antayin siya. So, ganun talaga. Ang inalagaan ko, matandang lalaki. He is 79 years old. He is the dementia patient. So, pagkausapin ko siya, para din akong bata, makipag-usap. Parang bata siya kausapin ko. I mean, pati ako maging bata na rin. Para naman may problema niya. Minsan pinapatawa ko siya. Minsan nagagalit. Pero so far, hindi pa naman nagagalit sa akin. Pero sa mga anak niya, galit siya. Linoloko ko lagi si Lolo. Kaya siguro nagustuhan niya. Kaya siya tumatawa. Linoko ko siya kasi 15 years na siyang balo. Tapos tinatanong ko siya
kung nagkaroon ba siya ng girlfriend since nabalo. Sabi niya, oo, meron daw. Tapos sabi ko, tingnan ko yung picture niya. Pakita din siya. Okay naman.